Dito po sa programang ito ay mananalangin tayo purposely para po sa ating bayan. Tayo po ay nananalangin sapagkat alam po natin na mayroong kasagutan ang Diyos sa panalangin. Sapagkat ang nais ng Diyos ay tayo'y manalangin. Kaya nga po, tayo po ay nananalangin, hindi po dahil baka sakali or nawa or kaya po isa lang ito sa mga programa, kaya tayo ay nananalangin. Hindi po, nananalangin tayo sapagkat nais ng Lord na tayo po ay manalangin. Sabi niya nga po sa 1 Timothy 2, 1-2, I urge then, first of all, that petitions, prayers, intercessions, and thanksgiving be made for all people, for kings, sa mga namumuno, sa mga presidente, sa mga prime minister, ibig sabihin sa mga top leadership, and all those in authority, lahat ng mga nasa otoridad, that we may live peacefully, para tayo po ay mabuhay na mayroong kapayapaan, ay ipanalangin natin sila na bigyan sila ng karunungan, bigyan po sila ng direksyon, tamang mga aksyon para tayo po ay mamuhay peacefully and quiet lives and all godliness and holiness. So, mismo pong nakasulat sa banal na kasulatan, sa New Testament ay nakasulat po na tayo ay hinihingi na tayo po ay manalangin at mag-intercede, mamagitan, ipadala sa Diyos ang ating po mga kahilingan para sa ating bayan. Siguro po sasabihin natin, mangyayari naman talaga yan eh. Kung ano yung gusto nila, yun yung ang mangyayari. Hindi po, sapagkat kahit ginusto ng tao, kung hindi gugustuhin ng Diyos, ay wala pong magagawa ang tao. Sapagkat Diyos naman talaga ang siyang may kapangyarihan. Siya po ang may kapangyarihan sa lahat. Pwede niyang baguhin ang puso o ang kaisipan ng sino mang namumuno o kahit na sinong tao. So ipipanalangin po natin sa oras na ito yung mga nasa leadership. Pray for God's wisdom, humility, and justice. Napakalaga po na magkaroon ng pagpapakumbaba, hindi po pride ang mamayani sa puso ng bawat isa. Kung may nagawa man ng hindi maganda, o kaya po may mga desisyon na hindi tumpak, ay it's good to be humble, to say, nagkamali tayo or kulang, but we need to have a humble heart, everyone, kahit na po nasa otoridad sila, na dumating sa punto na kung mayroon pagkakamali, ay sila mismo, kahit sila ay mga namumuno, sila mismo ay lumuhod, sila mismo ay magpakumbaba. Napakahalaga po yun. And mahalaga po yung hustisya, yung justice sa bawat bagay, anumang action ng isang tao. At kung natatandaan niyo po, mayroong isang verse sa Old Testament, sa Micah, Book of Micah 6:8, sabi po doon, hinahanap ng Diyos sa atin. He had shown you, pinakita niya ng Diyos sa atin, sa mga tao, O mortal, o kaya, O man, what the Lord requires from you, kung ano ang hinahanap ng Diyos sa mga tao, but to do justly, and to love mercy, and to walk humbly with our God. So, nais ng Diyos na tayo ay mabuhay sa katotohanan, may justice. Ayaw ng Lord ng mga nang-aapi, ayaw ng Panginoon na porket mayaman ay siya na lang o kaya dahil siya ang nasa sa that moment, siya yung nasa posisyon, ay akala mo incorrigible na o kaya infallible. Hindi po, wala pong infallible dahil only one God ang siyang hindi nagkasala. Siya lang ang righteous, walang tao. Lahat ng tao ay nagkulang. Di ba po, alam niyo yung Romans
6:23, for all have sinned and fall short of the glory of God. Lahat ay nagkulang. At naalala niyo ba mga kaibigan, o kaya narinig niyo na po ba yung storya about sa dalawang babae? Dalawang babae na nag-aangkin ng isang bata. Kasi yung isang baby namatay. So, nangyari ngayon, may baby nang namatay at may dalawang ina ngayon na nagki-claim na sa kanya yung baby na yon. So, nagkakagulo, nag-aaway, at nakarating sa paanan ni Solomon o sa harapan ni Haring Solomon. Nakakatuwa po dito dahil si Solomon ay full of wisdom. Kumbaga, hindi siya Diyos, no? Kahit na siya ang pinakamatalinong tao, alam natin na nagkamali pa rin siya. Vanity of all vanities, sabi niya ang buhay. Marami siyang simplang na nagawa. Pero po, si Solomon, ang pinakamatalinong tao ang isinilang ay yung kanyang wisdom, kahanga-hanga, at yung kanya pong judgment doon sa dalawang babae na pareho nag-claim na sila yung nanay ng bata ay parang frank, para pong nagbibiro siya. Kasi sa senaryo na dalawang babae ang umaangkin ng iisang bata ay sabi po ng isang babae, sa kanya yung bata na yon. Yung baby na yon ay sa kanya, katabi niya yon ng matulog. Sabi naman ng isang babae, akin yan, sinungaling ka, akin yan, akin yan. So, ganun po yung sitwasyon na nag-aaway sila. At si King Solomon sabi niya, biyakin ang bata. Imagine, ibigay ang kalahati sa isang nanay, ang kalahati dito sa isang nanay. Ang pagdakay, mayroon pong isang babae na naninikluhod. Sabi niya, mahal na hari, okay po, ibigay mo na lang po dyan sa isang babae. Huwag lang patayin ang bata. Umiiyak po siya at humihikbi. Sabi niya, huwag pong patayin ang baby. At doon po ay nakuha ni Solomon ang puso kung sino yung may motherly love. At ang sabi ngayon ni Solomon, ibigay ang batang buhay dito sa babaeng ito dahil siya ang tunay na ina. So, nagkaroon ng judgment si Solomon na ang tunay na nanay ay yung ayaw niyang patayin yung bata. Buti na lang daw na ibigay na lang doon sa isa, basta wag lang biyakin yung bata. Pero yung isang babae naman, sige po, okay, ito na po, hati na lang kami para pareho kami meron. So, mali. No? So, ano mga lumalabas sa bibig natin is from our heart. At, kumbaga po, nasasalamin. Sabi nga, nahuhuli ang isda sa bibig. So, doon sa wisdom ni Solomon, kailangan natin po ng wisdom sa pagpipili po ng mga next leaders po ng ating bayan. Kailangan natin ng wisdom mula sa Panginoon. Hindi lang po sariling mga kaisipan, sapagkat pwedeng pumaltos, palpak ang sarili nating kaisipan. Pero kung tayo po ay hihingi sa Diyos, siya po yung magbibigay sa atin ng karunungan. Kung sino po yung mga tao na ating iboboto. So, ilang araw na lang po bago, actually, 1 month pa, no? Mahigit 1 month pa bago po magkaroon ng eleksyon. We will pray na ang 68 million na registered voters will choose wisely, na magpili po ng matalinong pagpili sa mga kandidato na mayroon pong maganda at kwalipikadong mga karakter. Godly character, competency, yung ibig sabihin, alam niya kung anong gagawin niya. Papasok siya sa politika, dapat alam niya kung ano yung gagawin. Yung track record. Yung track record, ibig sabihin, meron na siyang nagawa. O nagpapakita na mabuti siyang tao. O nagpapakita na ang record ng taong ito dati ay wala siya pero umunlad siya. Dati ay maliit lamang ang kanyang grupong tinutulungan pero biglang lumaki yung kanyang natutulungan sapagkat meron sistema silang ginagawa.
meron pong mga magagandang record, nakaka-bless, kumbaga ang mga testimony. Kailangan po titingnan natin yon. Hindi po tayo magboboto dahil wala silang trabaho. Bibigyan natin ng trabaho. Kaya sila nagkandidato kasi wala silang trabaho. Hindi po. Dapat ang iboboto natin ay yung may mga track record na maganda. At ano pa po, ipipray po natin na sila ay magandang halimbawa, yung kanila pong good example bilang magandang manager sa pamilya. Una po, dapat, how can you manage malaking constituents kung sa family mismo ay hindi niya ma-manage. So, isa po sa mga qualification na dapat tinitingnan natin yung personal na attitude ng isang tao. At it matters a lot. It matters a lot po. At siya ba ay addicted sa isang bagay? Hindi dapat. No? Dapat malaya, in a right mind, right decision. At kailangan po ang ipipray natin na yung mga maboto po ng ating mga kababayan ay yung may konkretong plataforma. Ibig sabihin, may 1, 2, 3, 4, 5, itong gagawin ko pag ako'y nanalo. Alam niya yung sasampahan niya o gagawin niya pag siya ay nanalo. Who will not sell? Tayong ipipray natin yung mga kababayan natin po na hindi nila ipagbibili ang boto. Kumbaga, sabi nga nila, ang pera sa bulsa, pero ang boto sa balota. Tama rin po yan. Pero kailangan hindi tayo pa yung lumalapit mismo para humingi sa mga kandidato. Okay lang siguro kung gusto talaga nila mamigay kasi may ipamimigay sila. Di kunin mo. Pero kung tayo pa mismo ang nag-encourage sa kanila para magbigay, and then paano nila mababawi yung mga ibinigay nila. So, we have to ask for God's wisdom po para sa eleksyon na darating. So we pray for God's wisdom, humility, and justice. Pray that politicians ay ang kanila pong talagang uunahing interes ay hindi yung pang sarili nila, kundi yung para sa bayan. Yung bayan niya ang at saka yung mga constituents ang siyang mabibeneficyohan. No? So, dito po sa pananalangin natin para po sa ating darating na eleksyon, mga kaibigan, mga kapatid, kailangan po na i-pray natin na kasi ngayon, simula na naman yung mga nag-iikot, naririnig natin na mga kanta, mga jingle para sa mga kandidato. Kailangan po tayo ay mas maging wise, i-pray po natin na anumang halimbawa, mayroong mga itinatapon na akusasyon sa isang kandidato. Ang mga akusasyon na yan ay dapat may pinagbabasihan ng mga genuine na mga points. Kumbaga, meron talagang mga genuine na ebidensya at hindi lang po mga political, mga propagation o kaya po mga politically motivated lamang po ang anumang pagtatapon ng mga basura o pagtatapon ng mga comments sa isang tao. So, truth and not propaganda ang kailangan po natin. Katotohanan, hindi po mga kaibigan, hindi po mga white lies, hindi mga alibis, hindi po yung ngayon marami na po kasing mga vloggers o kaya po may kanya-kanyang they can do whatever, they can say whatever they want to say because mayroon na pong kanya-kanyang TV ang bawat mga vloggers o ang bawat mga online upang there's so much freedom, kumbaga. At we pray na matakot naman pong gumawa ng kasinungalingan o kaya po ng mga fake news yung mga tao o yung mga nasa kapangyarihan. So, ayan, ipag-pray po natin mga kapatid, mga kaibigan sa gabing ito. So, let's pray po
Let's pray that regarding any political agenda and affiliation, truth shall prevail in this country. Peace shall prevail in this country. Thank you, Lord. Panginoon, sa oras na ito, kami po ay nananalangin, kami po, Panginoon, ay umiiyak sa iyo, kami po ay lumalapit sa iyo, hinihiling po namin, Panginoon, ay yung patuloy pong kahabagan ang bansang Pilipinas. Iyo po kaming ingatan, Panginoon. Balutin mo po ng iyong proteksyon ang bayang ito, hindi lang, Panginoon, sa mga sa ano pa man pong mga sakuna, sa ano man pong mga dumarating na mga kalamidad. Yes, Lord, ingatan mo po kami. Even, Lord, sa sinasabi nilang parating, the big one, we pray that the government would be prepared, ano man ang mangyari. And Lord, continually let all the people come to know you, Jesus, because you said in your word that you are the way, the truth, and the life. No one can ever go to heaven. No one can ever go to the Father except by you. Kaya, Panginoon, lumalapit po ako sa iyo. Pinapanalangin ko po ang sino mang nakikinig ngayon na hindi pa nakakasiguro na siya ay pupunta sa langit at hindi niya pa nasisiguro, Panginoon, kung saan siya pupunta pagkatapos ng buhay dito sa lupa. Panginoon, pinapanalangin ko po na ikaw ang patuloy magbigay ng paraan para ang iyong ebanghelyo ay maipangaral sa buong dako ng mundo at maging dito sa bayang Pilipinas. Panginoon, pinapanalangin namin sa ilang araw na lang pong nalalabi bago, Panginoon, magkaroon ng eleksyon. Pinipray po namin ang kapayapaan, pinipray po namin ang iyong pangunguna, ang iyong gabay, Panginoon, sa aming gobyerno, Panginoon, at wisdom sa mga magboboto, wisdom, Panginoon, sa mga tao. Panginoon, Panginoon, na sila po ay makaboto, Panginoon, ayon, Panginoon, sa nararapat. Justice prevail, O God. Justice be rolled out, Panginoon. Panginoon, sino man pong kandidato na competent, kandidato na nararapat, may magandang plataforma, may mabuting puso, ay siya nawa, Panginoon, ang mailagay sa pwesto. Siya nawa, Panginoon, ang maupong senador. Siya po ang makaupong congressman, Panginoon, na gobernador, vice-gobernador, at lahat, Panginoong mga post o kaya po mga posisyon, Panginoon, na bubutuhan namin sa darating na Mayo. Panginoon, dalangin ko ang bayang Pilipinas ay patuloy mo pong patnubayan, patuloy mo pong gabayan, patuloy mo, Panginoon, pagharian ang bayang Pilipinas. Jesus reigns, O God, in the Philippines. O Lord, in the name of Jesus, at patuloy, Panginoon, na maghari ka. Patuloy mo kaming ingatan, Panginoon, ang bayang Pilipinas at to be a strong country. Yes, a blessed country, a righteous country. Ingatan mo kami, Panginoon, anumang pong anumang, Panginoong mangyari, Panginoon, between sa aming mga neighbors, even, Panginoon, between Taiwan and China and America. We pray, Lord, for your protection and wisdom sa mga namumuno, Panginoon, sa Pilipinas, namumuno sa aming presidente, Lord. Patnubayan mo po ang aming presidente, gabayan mo po siya, bigyan mo siya ng wisdom, bigyan mo siya, Panginoon, ng understanding, right understanding sa mga bagay-bagay kung ano ang dapat gawin. Lord, we praise you, we bless you. Maraming salamat po sa katugunan, Panginoon, ng aming panalangin. Salamat, Panginoon, at hindi mo pagkukulangin ang sino mang nagtitiwala sa iyo. Maging ang bawat isa, Panginoon, sa gabing ito, anuman ang kahilingan nila, anuman, Panginoon, ang prayer request nila. I pray, Lord God, for your supernatural answer and provisions to all their needs. Lord, thank you. Anumang, Panginoon, ang prayer request nila, I pray, Lord God, for your supernatural answer and provisions to all their needs. Lord, thank you. Salamat po sa katugunan ng aming mga panalangin. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Well, friends, thank you so much for joining me sa oras na ito. Si Ate Josie Aguilar po ito. Thank you so much. God bless us all.